Hello! Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Sa mga nakakapanood at nakapakinig itong aming station nito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan. Alright. At nagbabalik ulit tayo sa stasyong ito. At ako nga po pala si Prox Bench. Yan. Si Prox Merwin po ay hindi ko pa rin siya nakakasama ngayon dahil sa may konting kabisihan po siya ngayon na kanya pong din nagagawa sa kanya pong trabaho. At alam naman po natin na tayo naman po ay hindi naman po lang nakapokus po dito po sa camera, kundi nagtatrabaho din po tayong patuloy na sinusuportahan ang ating pamilya. Hindi po lang lagi po nakapokus dito po sa kamerang ito. At salamat naman po sa ating Panginoon sapagkat meron tayong trabaho na ating pong ginagampanan dito po sa Saudi Arabia. Yan. So, kamusta po? Kamusta ang bawat isa, bawat lahat na nakapakinig nito? At kami naman po ay patuloy naman din po na nagsa-search ng mga tao na aming po ma-interview. At ngayon nga po ay ako muna muli ang inyong mga kasama sapagkat yung po mga aming po mga kakusapin o interviewin ay sineset po namin ng mga araw nila dahil may mga trabaho din po kasi sila. Kaya kumbaga kailangan din po namin alalahanin at intindihin ang kanila po mga oras. No? At nagpapasalamat kami sapagkat kahit man sa ganung paraan ay nagpapaunlak sila ng mga ibang schedule na kanila pong gagamitin o gagamitin namin para po sila ay ma-interview. Yan. So si Prox Merwin nga po ay namimiss na po namin sa umarap muli dito sa istasyong ito. Bagamat siya po ay talagang busy talaga sa kanyang pong pagtatrabaho. At tayo naman po hindi naman po tayo titigil. As long na nandyan po kayo at nakikinig at nakapanood ay patuloy kami. Patuloy kami lahat na narito maging sa likod ng camera na magpapatuloy po dito po sa EJMI Radio Station. Yon. At nga po ay suportahan nyo nga po pala yung aming pong bagong awitin ko. Yung pong naka-out na ngayon sa ating pong YouTube channel, yung po yung Habag ng Diyos. Yung pong Habag ng Diyos, napakaganda po yung mensahe yun. Talagang yung po ay isang tao na kahit na Kristiyano ka na, ay nandun yung pagkakamali ng isang tao na hindi ka perpekto. Maaaring nagagamit mo yung sarili mo sa maling kamparaanan. Ho. Ito ay hindi patama, kundi ito ay pagpapaalala, yung awiting yon. So, kung tamaan ka, ay wala tayong magagawa, tinamaan ka. Pero yung awiting po yun, ay hango po talaga yon sa tunay na buhay na talagang inaral ko maigi yung lyrics at kanya pong mga kanyang buhay na nagawa. I believe na siya naman po ay nakapagsisi sa ating Panginoon. Never nating siyang i-judge. Yan. Dahil wala naman tayong wala tayong karapatan para husgahan yung isang tao niyo. But ako, I believe, naniniwala ko sa Panginoon na kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, yung mga nagawa mong kasalanan is mawawala yan. Huwag mo rin ang balikan. Yun. So yun. At salamat po muna. Bago tayo mag-start, salamat po muna sa aming pong mga subscriber ngayon na talagang nag-move on na ho talaga. I think nasa 19,000 plus na po tayo ngayon at mukhang tataas pa, no? At glory to God. Salamat po sa lahat po ng mga subscriber po namin na patuloy na nandiyan, na hindi na bumibitaw at nadadagdagan pa. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon na kami po ay handog sa inyo ng mga awitin, handog sa inyo ng mga awitin ng mga ibig, yan. Handog ng isang mga kabataan at maging ito po ang EJMI Online Music Radio. At hindi lamang po sa music, kundi yung pong nagagawa po natin sa araw-araw. Yung pong ginagawa po natin na nakikita natin sa loob ng simbahan. At kailangan nating paalalahanan sila. Hindi punahin, kundi paalalahanan. Ha? Wala tayo sa posisyon na dapat natin silang husgahan. Yan, ha? Paalalahanan.
But sa mensaheng ito, I believe na meron pong napupulot na aral ang ating pong iba nating mga kapatiran o mga kapatid sa loob ng simbahan. At maging sa labas po ay napapano tayo nagiging isang tunay at makitang bilang isang Kristiyano. Yun. So, napakasarap ng araw nito o gabing ito o hapon ito kung saan man kayo nasa panig kayo ng mundong ito ay patuloy lamang po kami na magbibigay po sa inyo ng maraming pong mga patotoo na gagawin ng aming pong mga kakusapin pong mga kapatid o mga tao na nais pong magpahayag ng kanilang buhay na parang gusto nila binago ng ating Diyos. So ito po ang ating pong pag-uusapan. Yung pag-uusapan po natin is nung huli ko pong ginawa sa topic ay yung pong yung respeto o yung respect. Ay ngayon naman po ay trust. Ano ho ba yung trust? Tiwala o sabihin natin pagtitiwala o may tiwala. Yan, parang masyadong naman eh. So, ano ba ibig sabihin nyo yung tiwala o pagtitiwala? Sabi nga po ay bago ka pagtiwalaan ng iyong kapwa, dapat may tiwala ka rin sa iyong sarili. Yan. Tandaan po natin na dapat sa sarili mo magsimula yung pagtitiwala. Halimbawa, let's say, ganito. May ginagawa kang bagay na meron kang naisip o gagawin. Pero parang nagdadoubt ka. Parang sinasabi mo, parang hindi ako sure. Di ba? Sarili mo yan. Hindi ako sure. So parang iniisip mo na yung gagawin mo na alam mo nang gagawin mo, hindi ka pa rin nagtitiwala. So paano ka nga magtitiwala? Sa tao. Di ba? Yun po yun eh. So dapat po, ay sa ating po sarili, ay pagtiwalain mo muna ang iyong sarili. Paano? Simple lang po mga kapatid. Una, ay magtiwala ka sa Diyos. Yan. Magtiwala ka sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ang siya magbibigay sa iyo yung confidence na yung iniisip mo at ginagawa mo ay pagtitiwalaan mo kasi nilapit mo na sa Diyos yung pagtitiwala mo. Okay? So dapat po sa sarili natin ay meron kang sinasabi sa ating sarili na yung meron kang yung ginagawa mo sa sarili mo ay sigurado ka na ginagawa mo yon. Pero kung sasabihin mo ay hindi ako sure, teka sandali parang may agam-agam ka, wala po mangyayari mga kaproks. Sapagkat kung sa sarili mo ay parang alam mo na tama mo yung gagawin mo pero dumarating sa punto na iniisip mo na baka mali ako, ay hindi po yun magiging maganda po. Especially po sa mental mo o mental natin, ay parang laging sinasabi mo na wala kang tiwala sa sarili mo. Huwag pong mangyari yun, mga proks. Sapagkat ang Diyos ay tandaan po natin na yung ating Panginoon ay nabigyan tayo ng wisdom knowledge, ay pinagkatiwala sa atin yan ng ating Panginoon, yung wisdom knowledge na yan, yung karunungan at katalinuhan. No? At dapat lang po natin gamitin yon sa tama. Kung kaya dapat meron tayong pagtitiwala sa ating sarili. So ngayon, paano ka naman magtitiwala sa ating kapwa? Of course, dapat magtiwala ka. Pero dapat din na isipin mo rin yung pagsasalitaan mo or pagsasabihan mo o pagtitiwalaan mo is dapat may pagkakatiwala rin. No? May pagkakatiwala. Sabihin, kasi kung nagtiwala ka doon sa isang kaibigan mo at sinabi mo, let's say na may problema ka, pinagkatiwala mo sa kanya, isabihin, bibigyan ka ng isang tamang advice. Na yung tamang advice na yung gagamitin mo yun ang pagkakatiwalaan mo. Okay? Pagkakatiwalaan mo kasi pinagkakatiwalaan mo yung kaibigan mo. So, ibig sabihin, binigay mo yung kalooban mo sa kanya na talagang, sandali, ito ako. Sandali, ito ang aking hinain o aking pong problema. Tapos, binigyan ka ng advice at sinabi sa'yo, ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo, at sinunod mo, pinagkatiwalaan mo siya. At pinagkatiwalaan mo rin yung problema mo na sinabi mo sa kanya. Pero mas maigi hindi ko naman po sinasabi na huwag po kayo magtiwala sa mga kaibigan nyo o sa mga relatives nyo o sa magulang nyo. Pero the best na una mong sabihan ng Panginoon, ang Panginoong Hesus, ang ating Diyos. Kasi
Siyempre siya naman laging nakikinig, siya laging open 24/7 na nakikinig sa atin. Ngayon, kung tayo ay nagkakaroon ng minsan na doubt o hindi tayo sigurado, lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya kung ano problema mo. Sabihin mo sa Kanya kung anong nais mo at pagkatiwalaan mo. Paano sasagot? Yan, of course, through Bible. Magbasa ka ng Biblia, doon makikita mong kasagutan. Minsan, may ginagamit sa instrumento. Sino? Yung mga tao. Mga pastors, mga elders, mga leaders sa music. Yung bang talagang pinagkakatiwalaan mo, mga kaproks, ha? Ito yung sinasabi ko, yung pinagkakatiwalaan mo. Hindi yung tipo na parang nag-aalangan ka. No. Kapag binigay mo sa kanya yun, sabihin, nandun yung desire ng heart mo na i-share mo sa kanya. Pero hindi mo para i-share dahil mahanap ka lang ng kakampi. No, hindi. Humingi ka sa kanya, sinasabi mo sa kanya, hinain mo, at bibigyan ka naman ng tama. Ganun sa kapwa. Pero sa Diyos, pag ibinigay mo sa Panginoon yan, automatic yan. Sasagutin yan at hindi ka niya pababayaan. So, sabihin, huwag lang natin lampasan ng ating Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. At kung talagang mayroong gagamitin ng Panginoon sa mga taong lalapit sa iyo at magsasabi sa iyo na ganitong gawin mo, pagkatiwalaan mo sapagkat nangusap ang Diyos sa Kanya. At maging sa iyo, sa pagbabasa mo ng Biblia. Kung wala kang Biblia, Prox Bench. Ayan, may sa cellphone. Ang dami ng pwedeng application dyan. Ilabas mo. Diba? Mayroon kaya walang idadahilan tayo. Huwag nating gawing dahilan na wala akong mabasa ng Biblia, wala akong makitang sa kasagutan. No. Marami kaparaanan ngayon, mga kaprox. Kaya wala na pong dahilan kapag tayo humarap sa Diyos, sa harapan niya na sinabi mo, Lord, hindi po ako nakapagbasa ng Biblia, hindi ko po nakita yung kasagutan na hinahanap ko. Hindi mo masasabi yan. Dahil sa sobrang dami ngayon na lumalabas na mga application, especially Bible nga, bilang mo sa cellphone, dati nga bit-bit pa natin yan mapaliit, mapamalaking Biblia. Ngayon, cellphone lang. Anytime, kahit nasaan ka diba? Nasa sasakyan ka, habang traffic, nagbabasa ka, nasa trabaho ka, pag break, basa. O diba, sa bahay, pag nakaupo, papahinga, basa. Wala kang maidadahilan, mga kaprox, no? Kaya sabi ko nga po, ay ang pagtitiwala ay dapat mong alagaan. Let's say na hindi mo dapat abusuhin, no? Although nagtitiwala ka doon sa taong yon, pero wag mong din iasa na laging siyang magiging kasangga mo o kadikit mo o siya magsasabi sa iyo na ganito gagawin mo. Isipin mo rin na yung sasabihin mo sa kanya ay meron bang relevant o sabi meron bang saysay na i-advise sa iyo. Pagtitiwalaan mo. Okay? So dapat ganun po. Dapat merong hindi yung parang kukwento-kwento lang na parang nagchichismisa na lang at sinasabi mo na sa kanya yung ano nangyari sa iyo, ano sa buhay mo, tapos ngayon hingin advice, gaganong ka pa. Parang wow, ang ganda. Pero hindi mo na pinamumuhay. So wala rin. Wala din tayong napulot na advice doon po sa nagbigay sa iyo. So, yun nga mga kaprox ay hindi naman natin kailangan palalimin pa. I believe na lahat naman po tayo ay tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon at sa ating mga kapwa. Kung ipapasok natin ito sa music ay dapat po ay pagtiwalaan din po natin yung mga leaders ng music. Kasi yung mga leaders ng mga music niyan, sila yung may authority o karapatan na tignan ang kapasidad ng bawat isa. Halimbawa, let's say kung ikaw ay manunugtog o tumutugtog ka ng drum at sinabihan ka na medyo mali yung palo mo, medyo kailangan mong baguhin, huwag kang masaktan. O sa pagpipiano, medyo sumablay, tinuro sa ng leaders mo sa iyo, o sa gitara, o especially maging yung sa po umaawit, medyo sintonado, huwag pong masaktan. Kasi po, ang mga leaders ay pinagkatiwalaan niya ng mga pastors. Pinagkatiwalaan ng mga pastors, ibig sabihin, nag-i-stand sila dahil pinagkakatiwalaan sila ng mga matataas na ministry. Yung pastors, mga elders. So, ibig sabihin, pinagkatiwala doon sa leaders na yun. Kung ikaw naman yung nando sa pwestong na yun, maaaring dumating yung puntong yun, ikaw naman ang bibigyan ng pagkakatiwala.
Now, so, kung ano yung sinasabi ng ating mga leaders, sundan po natin. Dahil sila naman yung responsible sa ating Panginoon Tayo mga level na musician, mga awit, ay susunod sa Kanya. At I believe, balang araw, ikaw naman ang susundan nila. No? Kaya wala tayong dapat na pagtalunan, especially pagdating sa leaders o sa mga music na pinagkatiwalaan. Sapagkat dapat po talaga na ang ministry ay kapag may tinayong leader ay wag din naman na i-bypass. I-bypass yung ating mga leaders. Dahil ang mga leaders na yan na tinayo dyan ay para dyan, ibig sabihin may kakayanan, may kapasidad na kaya niyang gampanan yung pagiging leader. No. Walang bypassan. Di ba? Walang patama. Walang bypassan. Pero tayo naman po ay lahat ay naglilingkod sa ating Diyos. Ano lang po ito, paalala naman po sa ating pong sa mga pastor din naman na nakapwesto sa simbahan. Ako po ay naniniwala na kayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Hindi dahil sa tao lang, kundi ang Panginoon ang naglagay dyan sa inyo. But, tandaan din po natin, yung mga leaders ng mga ministry, ang anumang ministry yan, transport ministry, food ministry, evangelism ministry, preaching ministry, or yung music ministry, tinawag ng Diyos yan para tumayo. No? Kaya ibig sabihin po, walang nauna, walang nahuli. Pantay lang po tayo sa harapan ng Diyos. Pagkakaiba lang, pastor ka, at ito naman po ay leader ng music or music ministry leader or director o directress. Ganun po. Pero sa harapan ng Diyos, pantay po tayo. No? At wag na po nating bypassan yon. At ang music ministry naman, wag naman bypassin si pastor. Kailangan din naman kausapin nyo rin si pastor para malaman din po nila kung ano yung ginagawa ng ministry ninyo na especially yung magre-report kayo, di ba? Minsan nawawala yung mga kapatiran, sasabihin niyo yun. At huwag niyo naman sabihin sa kanila na dahil nawawala yon is ayaw na. I-follow up niyo. Pag pinollow up niyo, 1, 2, 3, hindi nagtugon, ibigay niyo na kay pastor. Na, pero si pastor naman ay makinig naman, makinig ka naman. Hindi porke hindi na tinawag niya yung leader sabihin masama na ang loob. Hindi, wag ganon. No, wag ganon. Dapat lahat po tayo ay open book po tayo dahil ang ating pong pinag-usapan dito is kaluluwa. Hindi po ito trabaho as in bukas magagawa. Okay na. O bukas sira uli. Parang ganon, no? Hindi. Ito ay kaluluwa. So, wala dapat pinagtatalunan, kundi dapat pinag-uusapan at binibigyan ng solusyon. Hindi batuhan. Hindi batuhan kung ano man yung may kakulangan ng isa. Hindi dapat mangyari yun, especially sa mga pastor. Ay napakalaki ng aking pong tiwala sa mga pastors po na tumatayo. Dapat po ay umupo kayo, upuan. Ang isa ay magsalita, silent muna ang isa, makinig at huwag batuhin ng hindi tama. At huwag din makinig sa maging one-sided. No. Ganito. Tandaan po natin, ang mini-ministry natin ay ang ating Panginoon, hindi tao. Kaya wala pong pagalingan o palakasan sa mga boss, parang gano'n, para sa trabaho, no? Hindi po gano'n. Tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya po, ang ninanais ng Panginoon ay magkaisa ang simbahan. No, hindi magkawatak-watak. Although may pagkakataon na dumarating po yung puntong ganyan, but dapat nga po lagi po tayong maging open. Sa atin, sa leader, at sa mga pastors, ay dapat maging open po ang bawat isa. Huwag po natin isipin na parang hindi na ako pinapansin ni pastor, hindi na ako pinapansin ng leaders, ay hindi na ako dadalo sa music. Huwag pong gano'n. Huwag pong yung isipin yun. Maaaring yung kapatid na yon ay busy or maaaring kapatid na yon ay mayroon pang mas tinitignan na ibang mga kapatid na kailangan na tugunin. Kung ikaw naman maalawak ang iyong pag-iisip, lawakin mo pa. Habaan mo pa ang iyong pasensya at
unawain mo yung leaders mo o leader mo sa music o si pastor. Yun po ang napakahalaga mga kaproks na nagbibigay kayo. Give and take lang naman po sa ministry. Kaya nga dapat pagtitiwala. Magtiwala tayo o mag-trust tayo sa ating pong ginagawa. No? So dapat ganun po tayo mga kaproks. Huwag po nating gawin na isang bagay na ikawawasak o ano ba tawag doon? Mawawala o alisan yung mga miyembro sa music or sa isang kongregasyon o sa simbahan dahil lang sa maling pagkilala o pangunawa sa ating po yung mga pag-uusap ng mga leaders. No, tandaan po natin ay wala naman po talagang perfecto ng simbahan na masasabi dahil lahat naman po tayo iba-iba ang ugali. No, tandaan po natin lagi tayo malawak at hindi rin po natin po pwedeng i-down ang ating sarili sapagkat tayo leaders o pastor. Hindi po. Dapat hindi natin i-down kundi iangat natin nga po dapat yung ating mga leaders at mga pastor. Wala pong ganun na dapat gawin. At wala naman talagang dapat gawin na i-down ang isa para lang maipwesto kung sino nais ipwesto. Sapagkat ang Diyos ay ang tinitignan niyan hindi yung talento na meron ka, kundi ang tinitignan niya ito, puso. Pagka ang puso mo ay malinis, kaya kasi sabing a pure heart, di ba? Iawitin ganon. So ibig sabihin, yung dalisay ka na dalisay yung kalooban ay nakikita ng Panginoon yan. Nakikita ng Panginoon niya. Hindi yan titingin doon sa galing mo. Galing mo pakikipag-usap, galing mo tumulong sa kapwa, galing mo sa pagtugtog o pag-awit. Ano na yan ginagawa mo na yan dahil ayun ang talento mo. O ayun ang binigay sa'yo ng gift ng Panginoon. Pero, ang tanong, yung bang ginagamit mo is related pa rin ba sa paglilingkod mo sa Panginoon? Diba? So, dapat po nating ating alalahanin na tayo po lahat dito sa mundong ito o sa ministry ito ay may pagkakamali pa rin magaganap sa ating sarili. Yon. So, sa simpleng mensahe lang pong ito, ay I believe na nabigyan ko lang po ng konting pagpapaalala. Hindi po ako naninermon dahil ang lagi ko pong sinasabi, ito po ay pagpapaalala o remind lang po sa ating pong ministry na walang personalan. Na ito po ay ginagawa lang po natin para paalalahanin lang yung ating mga kapatid sa loob ng simbahan. Para pag lumabas siya, ay dala niya yung tiwala niya sa sarili niya at tiwala din niya sa kapwa niyang makakausap. No. So, sabi nga rito sa verse na ito, dali lang po, ay basahin ko na lang po. Sabi nga po sa Kawikaan, ito. Kawikaan 3:5. Sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. O, yun. So, ibig sabihin, ay manalig tayo sa Diyos. At ibigay mo yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon at huwag ka rin magdepende sa sarili mong karunungan. Lagi mong tandaan na ang ating karunungan ay nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Never mo yan matanggap sa bagay na gusto mong makuha. Sa Panginoon ka lang lumapit sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan at pagtitiwala. Tiwala mo lang sa Panginoon, lahat yan. May problema ka, financial, problema sa pamilya, problema sa anak mo, problema sa boyfriend mo o girlfriend mo, problema sa mga kamag-anak mo, problema mo sa paligid mo. Ipagtiwala mo yan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng tamang sagot para sa atin. Yan po ang aking verse for today. Yan, verse for today ko po yan. So, sabi nga ay lagi lang nating ibigay sa Diyos ang ating pagtitiwala at huwag kang masinahan sa ating sarili. Especially, pag ikaw ay tumingin sa tao, pwede kang madapa. Pero sa Diyos, never kang madadapa. So, sabi nga po dito sa ating pong quote for today. Alam nyo, wala pang quote for today.
Ito ang quote for today po natin. Ito yung nabasa ko lang din po at inayos ko lamang po siya. At maganda naman po ang kanya pong quote for today na kinote po niya. Now, pinagkatiwalaan ka, yan. Huwag mong sayangin ito. Yun. Sa lahat ng ugali ng tao, tiwala ang pinakamahirap kunin at ibalik. Totoo naman, di ba? Di ba? Kapag nawala ng pagkakatiwala, pagkatiwala sa iyo ng iyong kapwa, maaring nandun yung patawad, mga ganon. Pero yung kunin at ibalik, parang mahirap, mga kaproks. Oo. Siyempre, iba na to eh. Kumbaga sa nabigyan ka na ng pagkakataon, siguro naman sa 100%, siguro bumaba lang naman ng mga less than 10%, mga ganon. May pagkakatiwala, especially kung Kristiyano yun. Yung ang nagbigay sa'yo ng second chance. No. Pero iba naman, kahit hindi Kristiyano, ay nandun pa rin pagtitiwala, pero sinusubukan. Yung tinitingnan kung merong pagbabago. So, yun po yung lagi nating sinasabi na yung pagka pinagkatiwalaan ka, ay wag mo nang sayangin. At sabihin mo yung totoo. Kung talaga bang kailangan mo sabihin sa kanya na talagang hindi mo kaya, parang gano'n, eh sabihin mo na sa kanya. Ngayon, kung talagang pagkakatiwalaan ka naman niya, eh di praise God. Pinagkatiwalaan ka, wag mo nang sayangin yon. Sa'yo at ng tao, wag mo nang sayangin. Ibig ko sabihin mga kaproks. Kaya yung trust na binibigay, yung pagtitiwala, ay lagi yung lagi yung nakapatong sa atin, no? Sa trabaho, sa ministry, sa pamilya mo, sa lahat ng pwede mong gawin, nandun na po yun. Kaya wag mong sayangin yung binigay sa iyo ng pagtitiwala. Pagtitiwala ng tao, sa ministry, pagtitiwala, especially pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Okay? So, napakasarap po ng ating pong napag-usapan ngayon at patuloy na talagang nabigyan muli ng pagkakataon ang inyong pong prox na si Prox Bench na magbigay po ng isang maiksing pananalita about po sa trust o pagtitiwala o tiwala. So, sa mga susunod po ay maaari po makasama na po natin si Prox Merwin at nire-ready na po namin yung mga schedule po namin para po sa mga susunod naming i-interviewin. At kami naman po ay na-excite din po kasi meron tayong makaka-interview. Ito, yung susunod naming may interview ay talagang super testimony. Ibig sabihin, grabe yung naging buhay niya. Kasi alin nyo po mga kaproks, bago kami humarap sa camera ay bago namin interviewin sila, ay kinakausap po muna namin. Ako, kinakausap ko personally. Kung ano yung naging buhay niya, kung ano yung... Kasi hindi naman po lahat po pwedeng sabihin dito sa camera. Dahil may mga limit din po sa YouTube na hindi po pwedeng sabihin o banggitin. At yun naman po respeto sa ating pong talagang napaka-inam na ating pong YouTube. Na talagang inaano nila yung mga bagay na hindi dapat banggitin o sabihin sa harapan ng camera. At nga po ay talagang pag nakusap po namin sila at na-interview, ay maaaring mamangha din po kayo sa kanyang pong buhay nung panahon na di po siya nakakilala sa ating Panginoon. At ngayon nga po sila po ay kasama po namin sa music ministry. So talagang abangan po natin sila na talagang paano binago sila ng Diyos sa kanyang buhay, yung magulong buhay niya noon ay napaltan ng masayang buhay. So, abangan po natin yan mga kaproks. At yun nga po, ay salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa akin sa maiksing oras ito. Naway nabigyan ko po kayo o nabigyan po natin ng konting buhay yung pong ating pong pinag-usapan ngayon. At ngayon nga po ay patuloy na suportahan po ninyo ang aming pong YouTube channel po at maging yung pong FB page po namin ng EGMI Emmanuel, Emmanuel Global Mission International. Yan. So, makita nyo naman po yan dito po sa lumalabas po sa aking screen.
At patuloy na suportahan nyo po sapagkat ito po'y para po sa inyo. Hindi po para po sa amin, kundi para po sa lahat na nakakapanood, na nakapakinig nito pong aming pong ginagawang ito. At sa mga awitin, ay nag-close na po yung aming pong third album ng Biyaya't Habag. Nag-close na po yun doon po sa huli kong song na habag ng Diyos. Yun po yung huling song na para po sa album ng third album ng Biyaya't Habag. At abangan nyo po yung susunod po naming ika-4 na ang titulo po nyo na Kaluwalhatian ng Diyos, ika-4 na album. So, ibig sabihin, album, marami po sa song. So, abangan nyo po yan sapagkat lalabas po yan siguro po within this week ay para po sa yan sa 2024 na year na to ng mga awitin, ng mga bagong awitin na naman may lalabas po natin. At salamat sa Panginoon at salamat din sa ating mga na sumusubaybay na talagang nakakapakinig ng mga awiting ito at especially sa Lord sa atin na nagbibigay sa atin ng mga awitin na ating pong naipopost. At sundan nyo naman po ang aming pong mga aming pong YouTube channel at marami na po kayo mapapakinggan at mapapanood. Nandiyan po yung nandiyan ang Hindi Magmamaliw Volume 1 and 2 at nandiyan po yung EGMI Love Music, nandiyan rin po ang EGMI Rap Music para sa mga bataan at nandiyan rin po ang second album yung Dakilat Biyaya't Habag. Yan, third album po yon, Biyaya't Habag. So ano po ba yun yung ito yung bago na po pala yung po yung kaapat na album namin na Kaluwalhatian ng Diyos. Ganda po yun mga kaproks sapagkat tunay ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagong mga awitin. At nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumusubaybay at maging sa likod ng kamerang ito na patuloy na pagpalain ang bawat isa sa atin lahat. At yun, makakasama po natin muli si Prox Mary sa mga susunod na lang po topic. I believe na makakasama na po natin siya. At kung di man, hindi, makakasama natin siya. Hindi, kasi namimiss ko na po ang aking pong partner. So, but sabi ko nga po sa inyo ay may mga pagkakataon na tayo naman po ay nagtatrabaho ng regular, no? Kailangan din po natin magsumikap sa ating pong pagtatrabaho. Ito po ay isa lamang po namin na handog para po sa mga nakakapanood, nakapakinig upang mabigyan lang po kayo ng mga mensahe na pagpapaalala at mga tao na bago, na binago ng ating Diyos, ating Panginoon, kung kaya't nagagawa lang po namin ito para po sa ating Panginoon, siyempre sa inyo. So, salamat po at maraming po salamat sa lahat po ng patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa aming pong istasyon ito na tunay na talagang lagi po kaming magiging agresibo sa aming pong gagawing mga susunod pa mga topic. At patuloy nyo lang po sundan ito at salamat po. Maraming salamat po sa mga nagme-message. Hindi ko na po kayo isa-isahin sapagkat marami na po sila. At akin lang po ipaparating sa inyo, ang Diyos po ang magpapala po sa inyo at ang Diyos po ang magbibigay sa inyo ng mga nais niyo pong makamtan pa yung panalangin. Nais niyo pong makamtan pa ngayong 2024. Ito pong 2024 ay isa pong pagpapala sa ating pong lahat ng ating pong mga ginagawa ay nandun ang gabay ng Diyos para sa ating pamilya, sa iyo, at sa ating lahat. Salamat po at muli at salamat muli tayo sa inyo lahat, sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang pagpapala at maging sa akin po. Ito po ay aming inahandog. Ito ang EGMI Online Music Radio. Salamat! Salamat po!